Ang aking buhay ay parang isang teleserye na ang script ay isinulat ng isang taong puno ng pot. Pero sa gabing ito, sa loob ng malamig at puting kwarto ng ospital, wala akong oras para sa drama. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis at mabigat na pintig ng aking puso. Isang araw, bago ang inaabangang kapistahan, ang lalaking nangako sa harap ng altar na hinding-hindi ako pababayaan ay mas piniling makipaghalakhan sa ibang babae sa isang resort sa Bohol. Ang ginoong itinuturing na gintong anak ng pamilyang Almeida ay abala sa pag-iwan sa kanyang asawang naghihingalo sa loob ng delivery room. At ang kanyang ina, ang reyna ng pagkukunyari, ay hindi man lang nagtanong kung ligtas ba ang kanyang apo. Ang tanging dala niya ay ang mga dokumentong magpapabagsak sa akin. Wanda, pumirma ka na. Iligtas mo ang pangalan ng pamilyang Almeida sa kahihiyan. Kapag hindi mo ito ginawa, sisiguraduhin kong wala kang matatanggap na piso para sa panganganak mo at ilalayo ko ang batang yan sa iyo. Iyon ang mga salitang binitawan ng aking biyenan habang hawak ang ballpen na tila isang kutsilyong nakatutok sa aking lalamunan. Doña Salvacion, ang babaeng walang puso, ang babaeng nagturo sa akin ng kahulugan ng salitang utang na loob. Sa loob ng 3 taon, kinain ko ang bawat lait at pangungutya niya para lamang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng mansyon. Ngunit habang tumutulo ang aking pawis at nanginginig ang aking mga kamay sa matinding sakit, isang katotohanan ang tumatak sa aking isipan. Ang pagiging mabait ay hindi kabutihan. Ito ay kahinaan na ginagamit nila para tapakan ako. Hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang papel at mabilis na ipinirma ang aking pangalan. Hindi dahil natatakot ako sa kanila, kundi dahil kailangan ko ng patunay. Ang bawat pirma ko ay isang piraso ng ebidensya na itinatago ko sa loob ng mahabang panahon. Pagkaalis ng matanda, muling tumunog ang aking telepono. Ang screen ay nagpapakita ng isang litrato. Ang aking asawang si Giuliano, nakayakap sa kanyang kabit na si Catalina sa tabi ng pool habang ako ay nakikipagbuno sa kamatayan. Sa gitna ng aking matinding paghihirap, pumasok ang isang nurse, si Sari. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Halos hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Ma'am Wanda, pasensya na po. Utos ng punong pamilya Almeida ang lahat ng ito. Mahinang bulong ni Sari habang inaayos ang dextrose. Hindi ko siya sinagot. Ang aking atensyon ay nasa pintong biglang bumukas ng malakas. Pumasok si Giuliano, hindi dalang pag-aalala, kundi ang amoy ng mamahaling alak at pabango ng ibang babae. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang sumilip sa aking kalagayan. Ang una niyang ginawa ay ang paghagis ng isang folder sa ibabaw ng aking kama. Wanda, kailangan mong umalis sa bahay ngayong gabi. Nagpasya na kami ni Catalina na doon siya titira. Huwag kang mag-alala. May nakahanda na kaming maliit na apartment para sa iyo at sa bata. Sapat na yon para hindi ka na makaabala pa sa aming mga plano. Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking minahal ko ay wala na. Ang natira na lamang ay isang aninong nababalot ng kasakiman. Hindi ako humagulgol. Hindi ako nakiusap. Dahan-dahan kong inalis ang mga wire na nakakabit sa aking braso. Ang bawat galaw ay may kaakibat na desisyon. Giuliano? Wika ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung sino ka talaga. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magiging abala sa mga plano mo. Dahil simula sa sandaling ito, ang bawat hakbang mo ay magiging isang malaking bangungot na hinding-hindi mo na magagawang takasan. Iniwan ko siyang nakatayo roon. Ang kanyang muka ay puno ng pantataka at pagkairita. Habang ako ay tumayo ng mag-isa, bit-bit ang aking anak at ang tanging alas na hindi niya alam na hawak ko. Ang gabi ay madilim. Ngunit ang aking landas ay nagsisimula pa lamang magliwanag. Ang ulan sa labas ng ospital ay tila walang habas na humahampas sa mga bintana. Isang salamin ng kaguluhang nagaganap sa aking kalooban. Bit-bit ang aking sanggol na nakabalot sa isang manipis na kumot
humakbang ako palabas ng ospital. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit ang aking isipan ay matalas at malinaw. Walang espasyo para sa luha. Ang mga luha ay para sa mga taong may inaasahan pang awa, at sa mundong ito, ang awa ay isang luxury na hindi ko kailanman matatamasa. Pagdating ko sa mansyon ng mga Almeda, ang mga ilaw ay nakabukas. Tila isang entablado na naghihintay ng huling eksena ng isang trahedya. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Tia Belinda. Ang babaeng ito ang nagsisilbing mikropono ng barangay. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang dumi na maaari niyang ikalat sa buong bayan. "Oh, narito na ang taksil!" sigaw ni Tia Belinda habang hawak ang kanyang telepono na nakatutok sa akin. "Mga kapitbahay, tignan niyo ang babaeng ito. Inakawan ang pamilyang Almida at ngayon ay nagdadala pa ng batang hindi alam kung kanino galing." Hindi ako huminto. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa aking silid upang kunin ang aking mga gamit. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang mga matang nakatingin mula sa mga anino. Si Doña Salvacion ay nakaupo sa sala. Iniinom ang kanyang tsaa na tila walang nangyari. Ang bawat higop niya sa tasa ay nagpapakita ng kanyang ganap na kontrol sa sitwasyon. "Wanda, huwag mong kalimutan ang iyong lugar." Malamig niyang wika nang hindi man lang lumingon sa akin. Ang lahat ng nasa loob ng bahay na ito ay pag-aari ng mga Almeda. Pati ang damit na suot mo, pati ang hininga ng bata sa iyong mga bisig. Iwanan mo ang lahat ng alahas at dokumentong may kinalaman sa aming negosyo. Lumabas ka ng walang dala, tulad ng kung paano ka namin kinuha sa kalsada noon. Binaba ko ang aking anak sa malambot na higaan bago ako humarap sa kanya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking tingin ay hindi nagpapakita ng takot, kundi isang uri ng awa. "Doña Salvacion, ang totoo ay mas malinis ang aking mga kamay kaysa sa inyong mga puso." Sagot ko sa isang tono na mas matatag kaysa sa inaasahan niya. "Kunin niyo ang lahat ng materyal na bagay. Ang mga iyan ay mga bagay na kayang-kaya kong bawiin ng doble sa hinaharap. Pero tandaan niyo, ang utang na loob na inyong ipinapamuka sa akin ay wala na. Bayad na ako sa inyong lahat ngayong gabi." Tumalikod ako at kinuha ang aking anak. Hindi ko na hinintay ang kanyang tugon. Paglabas ko ng gate, ang lamig ng hangin ay tumama sa aking balat, ngunit ang init ng aking galit ang nagbibigay sa akin ng lakas. Habang naglalakad ako sa ilalim ng buhos ng ulan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang mensahe mula sa bangko. Ang aking account ay permanenteng naka-freeze. Tumingin ako sa paligid. Ang mundo ay tila nagsasabwatan para ilubog ako. Ngunit sa ilalim ng isang puno sa kanto, nakita ko ang isang lumang jeepney. Ang driver ay tumingin sa akin. Nagtataka kung bakit ang isang babaeng galing sa mansyon ay naglalakad sa gitna ng bagyo, bit-bit ang isang sanggol. Dahan-dahan kong kinuha ang maliit na piraso ng papel na itinago ko sa ilalim ng aking takong bago ako umalis. Iyon ang huling address ng abogado ng aking ama. Sa gitna ng dilim at ng kawalan ng pera, may isang liwanag pa rin akong nakikita. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula ng pagguho ng mga taong nag-akalang ang kapangyarihan nila ay walang hanggan. Ang taxi na aking sinasakyan ay huminto sa harap ng isang gusali na tila nalimutan na ng panahon. Ito ay ang opisina ni Attorney Ariscado, ang huling link sa aking nakaraan na hindi kayang burahin ng mga Almida. Ang paligid ay tahimik. Ang tanging tunog ay ang patak ng ulan sa bubungan ng sasakyan na nagbibigay ng isang nakakalunos na melodya sa gabi. Pagpasok ko, ang loob ng opisina ay punong-puno ng mga lumang libro at mga dokumentong nanimilaw na sa paglipas ng mga taon. Si Attorney Ariscado, isang matandang lalaki na may salamin sa mata na halos mahulog na sa dulo ng kanyang ilong, ay agad na tumayo nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. "Wanda? Ikaw ba talaga yan?" Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Inilapag ko ang aking anak sa sofa
Bago ko inilabas ang isang maliit na kwintas na hugis, agila na palagi kong suot. Attorney, kailangan ko ang katotohanan. Sino ang aking mga magulang? Bakit ako inabandona sa pamilyang Almida? Binuksan niya ang isang vault na nakatago sa likod ng mga lumang cabinet. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Habang binabasa ko ang mga dokumento, naramdaman ko ang paghinto ng aking padhinga. Ang aking ama ay si Don Wenceslao Montemayor, ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng ospital ng mga Almida. Ang pamilyang Almida ay hindi mga tagapagligtas. Sila ay mga magnanakaw na gumamit ng pandaraya upang agawin ang lahat ng ari-arian ng aming pamilya matapos ang isang trahedyang aksidente sa sasakyan. Ipinadala ka nila sa probinsya at inakala nilang matagal ka ng patay, Wanda. Wika ng abogado. Ang dokumentong hawak mo ngayon ang magpapatunay na ang lahat ng yaman ng mga Almeda ay hindi sa kanila. Ito ay utang na dugo at nakaw na yaman. Hindi ako nakapagsalita. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang dahil sa pagtataksil ni Giuliano. Ito ay dahil sa lahat ng taon na hinayaan kong yurakan nila ang aking pagkatao habang ang tunay na kapangyarihan ay nasa aking mga kamay sa simula pa lamang. Biglang tumunog ang telepono ng abogado. Isang tawag mula sa ospital. Sumagot siya at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Tumingin siya sa akin na may halong takot. Wanda, nasa labas ang mga tauhan ng Almida. Nalaman nilang narito ka. Kailangan mong umalis sa likod na pinto. Sa aking pagtakbo palabas, nakita ko si Sari, ang nurse na nag-alaga sa akin, na nakatayo malapit sa aking sinasakyan. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Lumapit siya at bumulong. Ma'am Wanda, patawad. Ang nanay ko, si Doña Salvacion, hawak niya ang kapatid ko para pilitin akong traidurin ka. Pero hindi ko na kaya. Inabot niya sa akin ang isang maliit na USB drive. Dito nakatago ang lahat ng mga account number na ginagamit nila para sa money laundering. Ginamit nila ang pangalan mo sa bawat ilegal na transaksyon para kung sakaling mabuko sila, ikaw ang sisisihin. Tiningnan ko ang USB drive sa aking palad. Ang pagtataksil ni Sari ay masakit, ngunit ang katotohanang siya ay biktima rin ng mga Almida ay nagbigay sa akin ng bagong perspektibo. Ang pamilyang Almida ay hindi lamang mga manloloko. Sila ay mga halimaw na nagpapakain sa kahinaan ng iba. Sumakay ako sa sasakyan at sinimula ng pagtakas. Sa bawat distansing lumalayo ako sa kanila, lalong tumitibay ang aking determinasyon. Ang mga Almida ay nag-akala na sila ang hari ng mundong ito. Hindi nila alam, ang reyna ay gising na at handa na siyang bawiin ang lahat ng sa kanya. Lumipas ang 3 buwan. Ang babaeng dati ay naglalakad sa ilalim ng ulan na walang direksyon ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang babaeng may matalim na titig, nakasuot ng disenyong suit na nagpapakita ng otoridad at may pangalang ipinapakilala sa mundo bilang Miss V, ang kinatawa ng isang malaking foreign investment firm. Sa isang malaking silid ng board meeting sa loob mismo ng ospital ng mga Almida, nakaupo si Giuliano sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang mga mata ay bakas ng matinding tensyon. Ang kanilang ospital ay nalulugi. At ang tanging paraan para hindi sila tuluyang bumagsak ay ang kumuha ng malaking pondo mula sa mga dayuhang investors. Mr. Almida, ang aming kumpanya ay interesado sa inyong ospital. Wika ko, ang aking boses ay kalmado, kontrolado, at walang bakas ng emosyon. Ngunit meron kaming mga kondisyon na kailangang sundin bago naming ilabas ang pondo. Hindi ako kinilala ni Giuliano. Ang kanyang focus ay nasa pera, nasa kanyang interes, at sa kung paano niya mapapanatili ang kanyang marangyang buhay kasama si Catalina. Hindi niya napagtanto na ang babaeng nakaupo sa kanyang harap ay ang asawang dati niyang tinatapak-tapakan. Ano ang mga kondisyong iyon? Tanong ni Giuliano. Ang kanyang boses ay tila isang nangangailangang aso. Inilapag ko ang mga dokumento sa mesa.
Gusto naming suriin ang bawat transaksyon ng inyong financial department sa nakalipas na 5 taon. Bawat sentimo, bawat proyekto, at bawat donasyon. At higit sa lahat, gusto naming makita ang audit ng inyong charity fund. Biglang namutla si Giuliano. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang hinahawakan ang mga papel. Iyon ay masyadong strikto. Ang aming mga records ay nasa ilalim ng diskresyon ng pamilya. Kung gayon, hindi kami magtutulungan, sagot ko habang dahan-dahang tumayo. Sa mundong ito, Mr. Almeida, ang tiwala ay hindi binibili. Ito ay pinapatunayan. Kung ayaw ninyong ipakita ang inyong mga record, marahil ay meron kayong tinatago na hindi dapat malaman ng publiko. Habang palabas ako ng boardroom, nasalubong ko si Catalina. Ang babaeng dati ay walang pakialam sa akin. Ngayon ay nakatingin sa akin na may halong ingit at pagdududa. Sinubukan niyang humarang sa aking daan. Miss V, hindi ba? Tanong niya. Ang kanyang tono ay mapanghamon. Bakit masyadong personal ang inyong pagtatanong sa aming records? Masyadong malalim para sa isang investor. Tumingin ako sa kanya, mula ulo hanggang paa. Tila tinitingnan ko ang isang insekto na madaling durugin. Dahil Miss Fajardo, ayaw ko ng mga kasosyong may baho sa kanilang nakaraan. Nakakaabala ito sa aking negosyo. Paglabas ko ng gusali, Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang aking cellphone sa loob ng aking bag. Isang text message mula sa aking private investigator. Handa na ang lahat. Ang bawat ebidensya ng kanilang money laundering ay nakahanda ng isumit sa NBI. hindi ako nagmadali. Hinayaan ko silang malunod sa kanilang sariling kasakiman. Hinayaan ko silang umasa na ang perang, dala ko ang magliligtas sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging mahigpit ang bitag. Ang aking asawa, ang aking biyenan, at ang babaeng sumira sa aking pamilya, hindi nila alam na ang kanilang katapusan ay nakaupo sa kanilang sariling mesa. Nakipagkamay sa kanila, habang dahan-dahang hinihigpitan ang tali sa kanilang leeg. Ang bawat araw sa opisina ng mga Almeida ay tila isang malaking pagtatanghal. Sa loob ng ilang linggo, naging madalas ang aking pagbisita. Ang ospital ay parang isang bulok na puno. Sa labas ay mukhang matatag, ngunit sa loob, ang mga anay ay kinakain na ang bawat pundasyon nito. Si Catalina ang pinakaapektado sa aking presensya. Hindi na siya ang babaeng palaging nakangiti sa mga party. Ngayon, ang kanyang mga mata ay palaging nakamasid. Sinusubukang hulihin ang anumang mali sa aking bawat galaw. Isang hapon, habang ako ay nag-aayos ng aking gamit sa boardroom, bigla siyang pumasok ng walang katok. Sino ka ba talaga? Diretsyong tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at lumapit sa akin ng mabilis. Hindi ako naniniwala na isa ka lang basta investor. Masyado kang interesado sa mga records na wala namang kinalaman sa pondo. Humarap ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang aking mukha ay nananatiling blanko at malamig. Miss Fajardo, ang pagiging mausisa ay hindi isang krimen. Ngunit ang pagiging praning ay senyales ng taong may tinatago. Alam ko ang ginagawa mo, sagot niya, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Sinusubukan mong hanapin ang mga butas sa aming account. Pero huli ka na. Nilinis na namin ang lahat. Napangiti ako ng bahagya. Ang ngiting iyon ay hindi nagpakita ng tuwa, kundi isang uri ng panunuya na lalong ikinagalit niya. Nilinis? Ang dumi na nakabaon sa loob ng 5 taon ay hindi kayang linisin ng isang simpleng burado sa record book. Ang bawat transaksyon ay may bakas, at ang bakas na iyon ay hindi nabubura. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Giuliano, mukhang stress na stress. Catalina, ano bang ginagawa mo rito? Miss V, pasensya na sa abala. Tumingin ako kay Giuliano. Ang lalaking ito ay wala nang natitirang dignidad. Mr. Almeida,
ang inyong partner ay tila kinakabahan sa aking audit. Kung sa tingin ninyo ay hindi tayo magkakaunawaan, maari nating tapusin ang usapan na yun din. Hindi! Huwag naman! Mabilis na tugon ni Giuliano. Kailangan namin ang pondong ito para sa pagpapalawak ng ospital sa susunod na buwan. Magiging maayos ang lahat. Nang makalabas sila, muli kong inalabas ang aking telepono. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang insider sa loob ng kanilang financial department. Ang kanilang paglilinis na binanggit ni Catalina ay nagresulta sa paglipat ng malaking pondo sa isang account na nakapangalan sa isang dummy corporation. Isang account na konektado sa mga ilegal na sugalan. Ang bitag ay hindi ko na kailangang gawin. Sila na mismo ang naglalagay ng kanilang mga leeg sa sakal. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, nakita ko si Tia Belinda na nagmamateg sa labas ng gusali. May hawak na kamera. Malamang ay inutusan siya ng mga Almeda na sundan ako. Hinayaan ko lang siya. Ang bawat litrato niya ay magiging bahagi ng ebidensya na sila ay desperadong manmanan ang isang taong wala naman silang laban. Pag-uwi ko sa aking hotel, binuksan ko ang aking laptop. Ang lahat ng data mula sa kanilang nilinis na accounts ay nakuha ko na. Sa isang click lang, maaari ko nang buksan ang lahat ng kanilang sikreto sa harap ng mga otoridad. Ngunit hindi pa ngayon. Ang fiesta ay sa susunod na linggo. Doon, sa harap ng buong bayan, ko sila pababagsakin. Ang gabi ng kanilang pinakamalaking tagumpay ang magiging gabi ng kanilang tuluyang pagkalugmok. Ang gabi ay balot ng anino at sa isang abandonadong bodega sa labas ng bayan, nakikipagkita ako kay Sari. Ito na ang ikatlong beses naming pagkikita, mula nang magpasya siyang tumiwalag sa mga almida. Ang hangin ay mabigat, at ang bawat kalansing ng mga dahon sa labas ay nagdudulot ng kaba. Ma'am Wanda, nalaman nila. Ang boses ni Sari ay garalgal. Hindi ko alam kung paano, pero nahalata ni Doña Salvacion na may naglalabas ng impormasyon mula sa loob. Ngayon, binabantayan nila ang bawat kilos ko. Sabi nila, kung hindi ako makakakuha ng ebidensya na ikaw ay isang impostor, ipapapatay nila ang kapatid ko. Tumingin ako sa kanya. Nakikita ko ang labis na takot sa kanyang mga mata. Isang refleksyon ng takot na naramdaman ko rin noong ako ay biktima pa nila. Sari, hindi kita pipilitin. Ang buhay ng kapatid mo ay higit na mahalaga kaysa sa aking paghihigante. Maari ka nang tumalikod at bumalik sa kanila. Umiling si Sari, may luha sa kanyang mga mata. Hindi na maaari. Kapag bumalik ako, alam kong hindi nila ako patatawarin. Ginagamit nila ang kapatid ko para kontrolin ako. Pero habang buhay na ang kasamaang ginagawa nila sa mga inosenteng pasyente. Biglang gumukas ang pinto ng bodega ng malakas. Ilang mga lalaki ang pumasok, nakasuot ng itim at may hawak na mga bakal. Mga tauhan ng mga almida. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit nanatiling kalmado ang aking isipan. Alam ko na ang bawat galaw ay dapat kalkulado. Sari, tumakbo ka! Sigaw ko habang hinahatak ang aking bag. Nagkaroon ng kaguluhan. Habang sinusubok ang pigilan ng mga tauhan ng aming pagtakas, nakita ko ang isa sa kanila na nakahanda ng saktan si Sari. Sa isang iglap, inilabas ko ang aking cellphone at mabilis na itinawag ang mga pulis na matagal ko nang pinahandaan para sa pagkakataong ito. Ang sirenang paparating ay ang tanging musikang kailangan ko. Nang makita ng mga lalaki ang mga blinker ng pulis, agad silang nag-alinlangan at nagpasya na tumakas. Ngunit bago sila tuluyang umalis, isa sa kanila ang bumulong kay Sari. Hindi pa tapos ang utos ng Donya. Nang makaalis ang mga pulis matapos makuha ang kanilang testimonya, humarap ako kay Sari. Sari, kailangan mong lumayo. May mga tao ako na magdadala sa inyo ng kapatid mo sa isang ligtas na lugar. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na nila mahanap pa. Bakit mo ito ginagawa, Ma'am Wanda?
Tanong niya habang pinupunasan ang kanyang luha. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Dahil ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang kaya mong sirain. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang balikat. Kundi sa kung gaano karaming buhay ang kaya mong iligtas mula sa impyernong kinagisnan natin. Habang pinapanood ko ang paglayo ni Sari, naramdaman ko ang isang matinding bigat sa aking dibdib. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong tulad ni Sari na naging biktima ng kasakiman. Ang fiesta ay ilang araw na lang. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa kamay ko na. Ngayon, handa na akong tapusin ang laro. Ang gabi ng paghahanda para sa fiesta ay puno ng ingay. Ngunit sa loob ng aking pansamantalang tinutuluyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng bakal. Inilabas ko ang mga dokumentong nakuha ko mula kay Sari. Ang mga ito ay hindi lamang listahan ng pera. Ito ay isang talaarawan ng bawat pasyenteng pinabayaan, bawat gamot na hindi na ibigay dahil ibinulsa ang pondo, at bawat kasinungalingan na binuo para sa kanilang marangyang pamumuhay. Habang binabasa ko ang mga pangalan, nakita ko ang pangalan ng aking sariling anak sa medical report, na sadyang ginawa para palabasing may malubang sakit siya. Layunin nilang gawing basehan niyon para patunayan na ako ay isang hindi responsableng ina. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang mainit. Ito ay naging yelo sa aking mga ugat. Malamig, matalas, at nakamamatay. Kinanukasan, sa harap ng korte, iniharap ko ang lahat ng aking hawak. Hindi ko na hinintay na sila ang gumawa ng unang hakbang. Ito ay petisyon para sa full custody ng aking anak at isang formal na demanda laban sa pamilyang Almeida. Wika ko sa hukom. Nang pumasok si Doña Salvacion sa bulwagan, ang kanyang muka ay puno ng pangungutya. Wanda, sa tingin mo ba ay mananalo ka? Sa tingin mo ba ay papakinggan ng hukom ang isang babaeng walang trabaho at walang pangalan? Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang maliit na lamat sa kanyang pagiging mapagmataas. Doña Salvacion, ang aking pangalan ay hindi na kailangang patunayan. Ang katotohanan ang nagsasalita para sa akin na yon. At ang katotohanan ito ay sapat na para itapon kayo sa lugar kung saan ninyo nararapat. Nang ilabas ng aking abogado ang mga dokumento, biglang tumahimik ang buong korte. Ang mga papeles ay naglalaman ng mga pirmadong transaksyon ni Giuliano at Catalina. Ang mga ebidensyang ito ay hindi mabubura ng kahit anong pera o impluensya. Nang tawagin si Giuliano para magbigay ng pahayag, siya ay nanginginig. Sinubukan niyang magsinungaling, sinasabing ang lahat ay gawa-gawa ko lamang. Ngunit nang ilabas ko ang recording ng aming usapan noong araw na iniwan niya ako sa ospital, ang buong korte ay nagbulong-bulungan. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Ang kanyang boses ay nawala. Nakuha ko ang pansamantalang kustodya sa aking anak. Nang hawakan ko ang aking anak sa labas ng korte, naramdaman ko ang paggaan ng aking loob. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang labas ng korte ay puno ng mga pres. Doña Salvacion at Giuliano ay lumabas. Sinusubukang harangan ang mga kamera, ngunit huli na ang lahat. Ang balita ng kanilang pandaraya ay kumakalat na sa social media ng napakabilis. Ma'am Wanda, anong masasabi mo sa nangyari ngayon? Tanong ng isang reporter. Tumingin ako sa kamera, diretso sa lens. Tila nakikita ko ang mga Almeida na nanonood sa kanilang mga telebisyon. Ang katarungan ay hindi hinahanap. Ito ay kinukuha. At ang pamilyang Almeida ay matututo na ang bawat utang na loob ay may katumbas na bayad. Habang sumasakay ako sa aking sasakyan, nakita ko si Giuliano sa malayo. Nakatayo siya sa gitna ng ulan, tila isang taong nawala ang lahat. Hindi ko siya nilingon. Ang aming kwento ay tapos na. Ang susunod na yugto ay ang gabi ng fiesta, kung saan ang huling hininga ng kanilang reputasyon ay tuluyang mamamatay. Ang gabi ng fiesta ay hindi lamang pagdiriwang.
Ito ay ang huling haraya ng pamilyang Almida. Ang buong bayan ay nagtipon sa plaza, ang mga ilaw ay nagniningning, at ang musika ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Doña Salvacion, nakasuot ng mamahaling gown na tila isang reyna, ay nakatayo sa entablado, handang magbigay ng kanyang talumpate tungkol sa kabutihan ng kanilang pamilya. Sa loob ng control room ng stage, ako ay nakatayo kasama ang aking mga tech team. Ang bawat screen sa aking harapan ay nagpapakita ng magiging katapusan nila. Ang sistema ng sound at video ay kontrolado namin. Hindi ito aksidente. Ito ay isang operasyong pinaghandaan ko ng buong 3 buwan. Miss V, handa na ang lahat. Bulong ng aking technical assistant. Sa loob ng 10 minuto, ang video file ay magsisimulang mag-play sa lahat ng giant screen sa plaza. Tumingin ako sa labas. Nakita ko si Giuliano, lasing at mukhang gulo-gulo ang buhok, nakikipagtalo kay Catalina sa isang gilid ng entablado. Ang kanilang relasyon ay naghihingalo na rin, kinakain ng takot sa paparating na pagbagsak. Ang kanilang pagmamahalan ay isang bula lamang na unti-unting pumuputok. Simulan niyo na, maikli kong utos. Dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono at pinanood ang live stream. Sa entablado, nagsimulang magsalita si Doña Salvacion. Kami ang inyong sandigan. Ang pamilyang Almida ay laging narito para sa inyong lahat. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang malaking screen sa likuran niya ay biglang nagbago. Ang mukha ng mga pasyenteng pinabayaan, ang mga resibo ng perang ninakaw mula sa pondo ng bayan, at higit sa lahat, ang recording ng pag-uusap nila ni Giuliano kung saan pinag-uusapan nila ang pag-abandona sa akin sa ospital ay biglang bumulwak sa buong plaza. Ang inay ng fiesta ay napalitan ng nakabibinging katahimikan na sinundan ng malakas na bulong-bulungan ng mga tao. Ang mukha ni Doña Salvacion ay naging kasing puti ng papel. Sinubukan niyang magkunwari na ito ay isang hack. Ngunit ang mga litrato at video ay masyadong malinaw, masyadong detalyado, at masyadong totoo. Si Giuliano ay natulala. Sinubukan ni Catalina na tumakas, ngunit ang mga tao sa plaza ay nagsimulang pumalibot sa entablado, nagagalit at humihingi ng paliwanag. Ang kanilang fiesta ay naging isang madugong hukay ng katotohanan. Lumabas ako ng control room at naglakad patungo sa gitna ng plaza. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang aming paningin. Doña Salvacion, ang babaeng itinuring kong ina na nagdulot sa akin ng impyerno, ay nakatayo roon. Huli na ang lahat para sa kanyang mga kasinungalingan. Wanda? Ang boses niya ay mahina, puno ng pagkabigla. Hindi na Wanda, sagot ko habang nakatingin sa kanya ng may malamig na ngiti. Ako ang bunga ng inyong kasakiman na bumalik para singilin ang lahat ng utang ninyo. Sa di kalayuan, naririnig ko na ang mga sirena ng pulis na papalapit. Ang gabi na ito ay hindi na matatapos ng may ngiti para sa kanila. Ang sigwa ay dumating, at nilamon na nito ang lahat ng kanilang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang plaza ay hindi na isang lugar ng kasiyahan. Ito ay naging isang arena ng hustisya. Ang bawat tao sa paligid ay nakatingin sa entablado. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi sa pamilyang Almida na matagal silang nalinlang. Ang malalaking screen ay patuloy sa paglalabas ng mga ebidensya, mga dokumentong pirmado, mga boses na nag-aamin ng krimen, at ang malinaw na video ni Giuliano na tumatalikod sa kanyang asawa sa oras ng panganganak. Manloloko! Magnanakaw! Sigaw ng isang matandang babae mula sa karamihan na sinundan ng iba pa. Ang mga prutas, bote ng tubig, at anumang mahawakan ng mga tao ay nagsimulang ihagis patungo sa entablado. Si Doña Salvacion ay hindi na ang babaeng mapagmataas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukan niyang magtago sa likod ng mga security guard. Ngunit kahit ang mga guard ay nag-atubili na lumaban para sa kanila, ang katotohanang nakalantad ay masyadong mabigat para idepensa. Lumapit ako sa entablado.
Ang bawat hakbang ko ay matatag. Sa bawat paglapit ko, ang mga tao ay humahawi. Nagbibigay daan sa akin na parang isang hukom na handang maghatol. Nang makarating ako sa harap ni Giuliano, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi ko kailanman nakita noong kami ay magkasama pa. "Wanda, pakiusap," bulong ni Giuliano. Ang kanyang boses ay tila sirang plaka. "Pag-usapan natin ito. Maari nating ayusin ito. Iligtas mo ako sa mga taong ito." Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Wala na ang sakit. Wala na ang pagmamahal. Ang tanging natira ay ang malinaw na pagkakakilala sa isang taong walang halaga. Pag-usapan? Giuliano, ang oras para sa pag-uusap ay natapos na noong gabi na pinili mong iwanan ang iyong anak sa gitna ng panganib para lamang sa isang resort at sa isang babaeng gaya niya. Itinuro ko si Catalina na ngayon ay nakaluhod na sa gilid. Sinusubukang burahin ang kanyang mukha gamit ang kanyang buhok. Desperadong huwag makilala ng mga tao. "Kayo ang sumulat ng inyong sariling katapusan," dagdag ko. "Ang lahat ng itinanim ninyong kasinungalingan, ngayon ninyo aanihin ang bunga." Biglang dumating ang mga pulis. Ang mga handcuffs ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw ng plaza. Hindi sila lumaban. Hindi na sila makalaban. Habang pinaglalakad sila sa gitna ng galit na taumbayan, ang bawat hiyas ng mga tao ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanilang natitirang danggal. Nang ilabas si Doña Salvacion, lumingon siya sa akin ng huling beses. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi, ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Ang mga ilaw ng fiesta ay patuloy na kumukutitap, ngunit para sa pamilyang Almida, ang dilim ay nagsisimula na. Habang pinapanood ko silang isakay sa mga sasakyan ng pulis, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Si Attorney Arriesgado ito, nakangiti sa akin ng may paghanga. "Wanda, ginawa mo ang sa tingin ng marami ay imposible. Ang bayan ay malaya na sa mga mapang-aping tulad nila." Tumingin ako sa paligid, sa mga taong dati ay natatakot sa mga Almida. At nayon ay nakangiti sa akin. Alam ko na ito ang simula ng tunay na pagbabago. Hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat taong kanilang tinapakan. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip na naging katotohanan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilyang Almida ay hindi lamang naging usap-usapan sa ating bayan. Ito ay naging headline sa bawat pahayagan at news program sa bansa. Ang kanilang marangyang buhay na binuo sa loob ng ilang dekada ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Sa loob ng korte, ang kapalaran ng bawat isa ay unti-unting nililinaw. Si Catalina Fajardo ang unang sumuko. Upang mapagaan ang kanyang sentensya, inamin niya ang lahat ng kanyang partisipasyon sa money laundering, kasama na ang paggamit ng aking pangalan sa mga ilegal na transaksyon. Hindi na siya ang babaeng mapanghamon. Siya ngayon ay isang babaeng basag ang espiritu, nakasuot ng simpleng damit pang bilanggo, at walang matakbuhan. Si Giuliano naman, ang lalaking dati ay nagmamalaki sa kanyang apelyido, ay naging anino na lamang ng kanyang sarili. Sa loob ng courtroom, hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Ang bawat tanong ng taga-usig tungkol sa kanyang pag-abandona sa akin at sa kanyang anak, ay sinagot niya ng katahimikan at mga luha na wala namang nakikisimpatya. Ngunit ang pinakamatinding pagbagsak ay kay Doña Salvacion. Ang matandang babae na dati ay nagdidikta sa buhay ng lahat ay naharap sa katotohanan ng kanyang mga krimen. Ang mga dokumentong nahanap ko, ang mga listahan ng mga pasyenteng hindi naagapan dahil sa kanilang kasakiman, ay naging basehan para sa kasong reckless endangerment na nagresulta sa pagkamatay ng ilan. Ang kanyang pagmamalaki ay pinalitan ng pagkadismaya at pag-iisa. Nang ilabas ang hatol, ang buong courtroom ay nanatiling tahimik. Habang binabasa ng hukom ang mahabang taon ng pagkakakulong para sa kanila, naramdaman ko ang isang matinding paghinga ng malalim. Tapos na. Ang lahat ng gabi na ginugol ko sa pag-iisip
kung paano ko mababawi ang aking dangal ay nagbunga na. Paglabas ko ng court building, nakita ko si Giuliano na isinasakay na sa prison van. Sandali siyang huminto at tumingin sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pakiusap. Isang pakiusap na hindi ko na kayang ibigay. Wanda, patawarin mo ako. Bulong niya, halos hindi marinig. Hindi ko akalaing hahantong tayo sa ganito. Hindi ako tumugon. Tumingin ako ng diretso sa kanya, hindi na may galit, kundi may pagtanggap na ang taong nasa harap ko ay hindi na ang taong minahal ko. Ang Giuliano na nakilala ko ay isang ilusyon, at ang lalaking nasa harap ko ngayon ay ang realidad na kailangan kong harapin. Giuliano, wika ko sa huling pagkakataon. Ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo. Ito ay para sa aking sarili, para makalaya na ako sa sakit na ibinigay mo. Ang iyong pagdurusa ay bunga ng iyong sariling mga pinili. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking sasakyan. Doon, sa loob, nakita ko ang aking anak na natutulog ng mahimbing. Hinaplos ko ang kanyang pisingi. Siya ang aking tagumpay. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Habang pinaaandar ko ang sasakyan, naramdaman ko ang simoy ng hangin. Ang hangin ng kalayaan na matagal kong hinangad. Ang nakaraan ay naiwan na sa likod, at ang hinaharap, gaano man ito kadelikado, ay akin ng pag-aari. Ang buhay sa loob ng bilangguan ay walang puwang para sa karangyaan. Si Giuliano at ang kanyang ina ay nakapaloob sa isang rehas na bakal, isang mundong malayo sa kanilang kinagis ng mansyon. Ang bawat araw para sa kanila ay isang paalala ng lahat ng nawala. Ang kapangyarihan, ang respeto, at ang bawat barya na kanilang ninakaw mula sa mga taong umaasa sa kanila. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa warden. Gusto raw akong makausap ni Giuliano. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nagpa siya akong pumunta. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi upang tuluyang isara ang pinto na matagal lang nakabukas sa aking alaala. Pagpasok ko sa visitation room, ang amoy ng disinfectant at ang ingay ng mga kandado ay nagpapaalala sa akin ng araw na iniwan niya ako sa ospital. Nakaupo siya sa harap ko, ang kanyang buhok ay gupit bilanggo, at ang kanyang mukha ay bako-bako na sa pagod. Wanda, simula niya, ang boses ay basag. Ang ina ko, malubha ang kanyang kondisyon sa loob. Hindi na niya kaya ang ganitong buhay. Pakiusap, gamitin mo ang iyong impluwensya para mailabas siya kahit sa ospital lang. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang lalaking dati ay napakagaling magmanipula. Ngayon ay naging isang desperadong biktima ng kanyang sariling kapalaran. Giuliano, ang katarungan ay hindi pabor. Ang iyong ina ay hindi nagdusa dahil sa akin. Nagdusa siya dahil sa bawat pasyenteng hindi niya tinulungan. Dahil sa bawat taong kanyang inapakan. Hindi ko kayang baguhin ang batas para sa isang taong hindi man lang humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. Wala na kaming natira, patuloy niya. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Kahit si Catalina, iniwan na ako pagkatapos ng trial. Wala na kaming kahit ano. Mayroon kayong katotohanan. Sagot ko habang tumatayo. Yon ang pinakamahalagang bagay na natira sa inyo. Tanggapin niyo ang bunga ng inyong mga desisyon. Yan ang tanging paraan para maging malaya kayo, kahit sa loob ng rehas. Pagtalikod ko, naramdaman ko ang isang matinding gaan. Wala na ang pot. Wala na ang pagnanais na manakit. Ang nakita ko sa loob ng visitation room ay hindi na ang aking asawa. Ito ay isang anino ng nakaraan na wala ng kapangyarihan sa aking hinaharap. Habang naglalakad ako palabas ng bilangguan, sinalubong ako ng sinag ng araw. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan kaysa dati. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng validation mula sa ibang tao. Ako na ang may hawak ng aking kwento. Pagdating ko sa aking opisina, ang dating opisina ng mga almida na ngayon ay isa ng maayos at ethical na pasilidad, binuksan ko ang isang folder.
Ito ay ang mga bagong plano para sa aming medical mission sa mga liblib na barangay. Ang yaman na dati ay ninanakaw ng mga almida. Ngayon ay ibinabalik sa mga tao. Ang hatol ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay isang bagong simula para sa akin. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat peklat ay nagsisilbing aral. Tapos na ang yugto ng paghihigante. Ngayon, ang yugto ng paghilom at pagtulong ang nagsisimula. Ang mansyon ng mga almida na dati ay simbolo ng karangyaan at pagmamalaki, ay isa na lamang tahimik na gusali ngayon. Sa loob ng malawak na harden, kung saan dati ay nagaganap ang mga mararangyang party, ngayon ay makikita ang mga bata na naglalaro ng masaya. Ibinigay ko ang lupain sa gobyerno upang gawing isang pampublikong pasilidad para sa pangangalaga ng mga bata. Ang aking anak, si Miguel, ay unti-unti nang lumalaki. Siya ang aking inspirasyon, ang batang hindi na kailangang dumanas ng mga pagsubok na aking pinagdaanan. Sa bawat ngiti niya, nakikita ko ang isang hinaharap na malinis, malaya, at puno ng pag-asa. Ngayong araw ay ang unang anibersaryo ng pagbubukas ng ating bagong pundasyon ng kalusugan. Maraming tao ang dumalo. Mga pasyenteng dati ay itinaboy ng mga almida. Mga taong dati ay walang boses. At ngayon ay may pag-asa na. Ang aking opisina ay hindi na isang lugar ng transaksyon, kundi isang silid ng serbisyo. Habang nakatayo ako sa balkonahe ng gusali, tanaw ko ang kabuuan ng aming bayan. Ang bawat sulok ay tila humihinga na ng maluwag. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanila, ay napalitan na ng tiwala. Lumapit sa akin si Sari. Ngayon, siya na ang head nurse ng aming pasilidad. Ma'am Wanda, lahat ng pasyente ay handa na para sa mission ngayong linggo. Wika niya ng may ngiting puno ng katapatan. Salamat, Sari, sagot ko. Tandaan mo, ang bawat pasyenteng matutulungan natin ay bahagi ng ating tagumpay. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagdurog sa kalaban, kundi sa pagtayo mula sa pagkakalugmok at pagpapakita na ang kabutihan ay mas malakas kaysa sa anumang kasamaan. Ang aking puso, na dati ay puno ng poot, ay puno na ngayon ng kapayapaan. Bago ako umuwi, dumaan ako sa isang maliit na kapilya. Nag-alay ako ng maikling panalangin, hindi para sa aking sarili, kundi para sa kalakasan ng lahat ng mga babaeng patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan at tanggal. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Miguel. Ang kanyang yakap, ang pinakamahalagang gantimpala na natanggap ko sa buong buhay ko. Dito, sa tahimik na sulok ng aming tahanan, alam kong tapos na ang laban. Ang nakaraan ay naiwan na sa likod. Ang hinaharap ay akin na. At higit sa lahat, ang babaeng nakatayo rito ngayon ay hindi na ang Wanda na naghihintay na mahalin. Siya ay isang babaeng marunong ng magmahal sa sarili, marunong ng lumaban, at higit sa lahat, malaya na. Ang hangin sa tabing dagat ay sariwa at malaya. Kasing linaw ng aking isipan matapos ang mahabang unos na aking dinaanan. Hawak ko ang kamay ni Miguel habang naglalakad kami sa buhanginan. Ang tunog ng alon ay nagsisilbing bulong ng katahimikan, isang paalala na ang lahat ng ingay at gulo ng nakaraan ay tuluyan ng humupa. Madalas ko pa ring maisip ang mga taong nakilala ko sa aking paglalakbay. Si Juliano, na hanggang ngayon ay nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali sa loob ng rehas. Si Doña Salvacion, na ang tanging natitirang kayamanan ay ang mga alaala ng kapangyarihang kanyang winasak. Hindi ko sila kinamumuhian. Sa katunayan, naaawa ako sa kanila. Ang pagiging bilanggo ng sariling kasakiman ang pinakamabigat na parusang maaring harapin ng sinuman. Sa aking pagtanda, natutunan ko ang 3 mahahalagang aral na aking ibabahagi sa sinumang babaeng nakikinig sa aking kwento. Una, ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin. Ito ay para sa ating sarili.
Ito ang susi na magbubukas sa tanikala ng pot na pumipigil sa atin na lumipad. Hindi ko sila pinatawad dahil karapat-dapat sila, kundi pinatawad ko sila dahil karapat-dapat ako sa isang buhay na walang bigat ng nakaraan. Pang-alawa, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang iyong boses, kundi sa kung gaano katatag ang iyong paninindigan sa gitna ng unos. Ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang wala kang takot. Ito ay ang pagpapatuloy sa kabila ng takot. At pangatlo, ang pinakamahalagang ugnayan na kailangan nating linangin ay ang ugnayan sa ating sarili. Huwag hayaan ng sinuman na magdikta ng iyong halaga. Ang iyong apelyido, ang iyong estado sa buhay, o ang opinyon ng iba ay walang kinalaman sa kung sino ka talaga. Ikaw ang arkitekto ng iyong sariling tadhana. Tumingin ako sa malawak na dagat. Miguel, anak, sana paglaki mo, ang mundong ito ay maging mas mabuti kaysa sa mundong dinatnan natin. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo, maging matapang, at higit sa lahat, maging mabuti. Sa bawat paglubog ng araw, tinitignan ko ang aking sarili sa salamin. Hindi na ang babaeng umiiyak sa ospital. Hindi na ang asawang nagmamakaawa ng atensyon. Kundi ang babaeng lumaban, nagwage, at higit sa lahat, natutong maging masaya sa sarili niyang mga paa. Ang kwento ko ay tapos na. Ngunit ang buhay ay nagpapatuloy. At sa bawat bagong umaga, alam kong handa na ako. Ako ay malaya na. Ako ay buo na. At sa wakas, ako ay tunay na masaya.